Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking Day 63 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po ngayong araw ay pagpapatuloy ng series about Lordship of Christ over all things. At ang topic po natin ngayong araw, September 27, 2024 ay Jesus claim all of our thoughts. At ang scripture po natin ngayong araw, 2 Corinthians 10 verse 5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Sa Tagalog naman po, ginagapi natin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Teaching number 1, the Lord reigns supreme in our minds. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos daw po ang siyang naghahari sa ating mga kaisipan. Sabi po dito, dapat po ang loyalty natin o ang pakikinig natin ay dapat lamang po sa ating Panginoong Diyos at huwag po tayong masusuway sa mga taong magaling lamang sa public speaking at nilalayo tayo nito sa ating Panginoong Diyos. Teaching number 2, the Lord take our thoughts captive. Sabi po dito na ang ating kaisipan daw po ay kinakaptive o binibihag upang matutong sumunod sa ating Panginoong Diyos. Sabi po dito na ang pagtayo daw po ay naging tunay na nabihag ng ating Panginoong Diyos ay tayo po ang tunay na malaya. Teaching number 3, the Lord make our minds obedient. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay binibihag po ating mga kaisipan para ang ating mga kaisipan ay matutong sumunod kay Kristo. Pag tayo po ay binihag at ng ating Panginoon Diyos ay binihag tayo ng katotohanan. Bihag tayo ng buhay na walang hanggan at bihag tayo ng tamang daan patungo sa tamang klase ng pamumuhay. Application 1. Demolish an arguments against God. Sabi po dito na ang demolish at arguments against God ay ito po yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos na may reason tayo kung bakit tayo mananampalataya sa Kanya at nananampalataya tayo sa Kanya ng may respeto at pagtitiwala. Application number 2, discover the Christian perspective on all things. Sabi po dito na ang lahat ng ginagawa natin ay may Christian perspective at pag meron daw po tayong ganon ay iyan po ang perspective ng ating Panginoong Diyos sa pananaw niya. At tayo po ay hindi magkakaroon ng ibang pananaw, hindi sa ating Panginoong Diyos lamang ang ating pananaw sa lahat ng bagay at ang ating mga Christian perspective ay dapat ito lamang yung mga sinusunod natin at pinapamuhay natin. Application number 3, dedicate our thoughts as captive to Christ. Sabi po dito na ang dapat ating mga kaisipan ay inaalay lang natin sa ating Panginoong Diyos at hindi natin dapat hinahayaan na pamugaran ang ating mga kaisipan ng mga kasamaan. At sabi po dito na hayaan lang natin na dapat ang ating Panginoong Diyos natin ang maghari sa ating mga kaisipan. Discussion, why should we stick to the Christ perspective at all times? Para po sa akin na maganda po na mag-stick tayo or doon lang tayo magstay sa Christian perspective natin at all times dahil ang ginagawa po nating Christian perspective sa atin ay ginagawa na ang ating kaisipan o ang ating paniniwala ay may paniniwala sa ating Panginoong Diyos lamang at may respeto sa ating Panginoong Diyos na siya ang talagang naghahari ng ating mga kaisipan. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.